Yun, palakpakan po natin si Lord. Okay, makakaupo na po tayo. Ayan. Hi Kuya, good morning. Hanap na po kayo ng inyong maupuan. Ito po ay minutes lang at papakinggan natin yung Word of God. Ayan. Habang kayo nakikinig, pwede kayong mag-chicha dyan, no? Habang nakikinig kayo, para kayo ay may kinukot-kot, no? Okay. Ayan. So, kumusta po ang inyong buong isang linggo, mga kapatid? Ate, pwede ba doon ka para kita mo ako, para mas maganda, di ba? Ayan, paharap na lang na ganun. Yan. Yun. Ayan. Para tayo nagkakamukhaan. Para pag tayo nagkasulubungan sa bayan ni ayos. Kumusta po ba? Pinagpala po ba ang buong isang linggo natin? Sino po dito ang nagpapasalamat sa Diyos na itong nakaraang linggo ay iniligtas ng Panginoon, no? Pinagpala, di ba? Pinagaling sa mga karamdaman. Tapos sa finances, gumamit ng alam mo yun, yung gumamit ng gagamitin para ma-survive ang finances. yun, grabe Kasi kumbaga yung mere problem ng pero ang galing yung biyaya talaga ng Diyos, no? Talagang ang Diyos ay nagpo-provide. So, ganun po kabuti ang ating Panginoon. Amen po ba? So ngayon, nung nakaraang linggo, ang pinag-usapan natin ay about sa Biblia, ano? Ano ba yung kahalagahan ng salita ng Diyos? O ngayon, taas ang kamay nung nagbasa ng Bible itong last week. Ito lang mga nakaraan. Si Ate Elma. Ate, hindi pa. Okay, yung sa mga hindi nakapagbabasa, ito ang solusyon. May mga cellphone tayo. Pumunta kayo sa YouTube, i-type nyo Audio Bible Tagalog. Papakinggan nyo na lang yung Word of God. Okay ba sa inyo yun? Hindi na kayo magbabasa, papakinggan nyo na lang. Kasi habang tayo nakikinig ng Word of God, ito ay bumabaon sa isip natin. Tumatama sa puso. At kapag nangyari yon, may pagbabago na nangyayari sa ating buhay. Ano po? Yung Word of God, ito po kasi ay nagbibigay ang Diyos ng salita. Kinakausap tayo ng Diyos. At ngayon naman, ang ating pagpupulungan o pag-uusapan ay yung panalangin naman. Ano ba yung panalangin? So, ang panalangin po ay pakikipag-usap sa Panginoon. Ang Diyos po ay kinakausap natin. Ngayon, ang Biblia naman, siya yung nakikipag-usap sa atin. Ano po? So, ngayon, gaano ba kahalaga yung prayer? Tapos, ano ba yung mga benepisyo kapag nagpe-pray po tayo? O taas ang kamay dito ng marunong magdasal. Ayan, si ate din, marunong magdasal, mag-pray. Napakahalaga nito mga kapatid kasi sa mundong ito parang pag na-experience mo na para bang wala kang kakampi o si Diyos ang kakampi mo, si Lord ang kakampi mo. Tama? Ngayon, sabi dito sa Pilipos, no? Pilipos 4:6, ang sabi dito, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip sa pamamagitan ng pananalangin at pagdarasal, no? Na may pasasalamat, ipagbadya ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ngayon, una, bakit mahalaga ang panalangin? Ito ay paraan mo ng pakikipag-usap sa Diyos. Ito ay isang opportunity. Pagkakataon mo na makausap ang hari ng mga hari. Diba? Panginoon ng mga Panginoon. Ibig sabihin yung makapangyarihan Diyos sa harap ka. At kapag humarap ka doon sa makapangyarihan Diyos, nako, sinisigurado ko sa iyo, lahat ng mga alalahanin, lahat ng mga problema, kaya niyang solusyonan. Minsan ba nakalapit tayo sa isang tao na minsan hindi niya naibigay yung ating pangailangan? Halimbawa, uutang, natanggihan ka, di ba? Na kumbaga ganun din siya. Pero sa Diyos, nako, ang sino mang lumalapit sa Diyos, hindi niya tinatanggihan. Hindi niya itinataboy. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Ngayon, ang sabi dito, sa tuwing lalapit ka sa Panginoon, ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makipag-usap sa Diyos. Ipahayag ang ating mga nilalaman ng ating puso. Sa totoo lang mga kapatid, mga kaibigan, no? May mga problema tayo sa buhay, minsan kinikimkim natin no? Yung galit mo sa asawa mo, kinikimkim mo na lang, no? Yung katigasan ng mga ulo ng mga anak mo, kinikimkim mo na lang. Kaya naman, umiidad ka ngayon. Kaya naman, parang nangungunsimi ka. Pero ang maganda, sabi dito, pag nagpipray ka, ibugan mo na sa Panginoon lahat ng suliranin mo. Lahat ng problema mo, sabihin mo na sa Diyos. Sinisigurado ko sa iyo, pag alis mo sa pananalangin, nako, yung kalooban mo, grabe po yan, gagaan. Kasi minsan sikip na tayo sa ating mga hinaing, no?
sa ating mga ano, yung talaga naninigip na eh. Lalo yung tayong mga lalaki, no? Minsan hindi mo masabi sa asawa mo or sa mga anak. Kaya kinikimkim na lang natin. Kaya nga tatay, ang pinakamaliit daw na lifespan ng mga lalaki, mga lalaki daw ang maliit ang lifespan. Kasi hindi marunong mag-share ng dinadamdam nila. Kaya karamihan na stroke, no? Ang mga babae, maraming Proven yan. Pero sa senior namin, mas madaming balong babae kaya kaysa balong lalaki. tama 'yon, di ba? So, tayo mga lalaki medyo nahihiya tayong magsabi. Nai-stroke tuloy. Oo, kinikimkim tuloy. Ang mga babae, maraming katsikahan. Di ba, Ate Elma? Tama ba? Kaya tulad yung asawa Mga niya. babae na nagkaano. Oo, maraming iniinda, nanghihinga. Ngayon, ang sabi sa Pilipos, ating pinag-aaralan, sa Diyos pala natin ibigay ang saloobin. Kung wala tayong mapaghingahan ng sama ng loob, mag-pray ka sa Lord. Lord, ito pong aking kapitbahay, itong asawa ko, itong anak ko. Tulungan niyo po ako. Nako, sigurado ko, pagkatapos mo mag-pray, ang gaan ng pakiramdam mo. Ganun siya, ganun kaganda yung benefits kapag nagpe-pray ka. Tapos, sabi dito, humihingi ng gabay at tulong, no? Siya yung magiging gabay po natin, yung Panginoon. Tulong sa lahat ng ating mga problema. Yun ang kagandahan. Ang sabi nga ang sabi nga ni David, no? Sabi niya doon sa awit, sabi niya, Lord, gabayan mo po ako at turuan. Bakit? Sa mga panahon ng mga pananakop ni David, noong mga panahon na yon, digmaan, ginagabayan siya ng Diyos. Sa buhay natin, marami tayong sasakuping problema. Everyday yan, maraming challenges yan. Anak, asawa, trabaho, negosyo, maraming challenges. Pero pag humihingi tayo ng gabay sa Panginoon, nako, sinisigurado ko, tumpak yung dadaanan natin. At ang dulo nun, tagumpay po yun. No? Kasi ang Diyos ang nagagabay eh. Tama po. Ang Diyos yung pinagkakatiwalaan mo eh. Yun ang kagandahan po sa Panginoon. Pag tayo ay nagdadasal. Kaya mula mamaya mga kapatid, lumapit ka na sa Diyos. Wag mo na siyang wag mo nang talikuran siya. Unahin mo na siya. Wala namang mawawala eh, di ba? Yung halimbawa sa pagising pa lang kahit 5 minutes lang or 1 minute, ibukas mo ang iyong bibig at Lord, salamat po. Ayan, buhay po ako ngayon. Di ba? Ang mga anak ko sa kanilang pag-aaral, makagraduate sila. Nako, yan yung mga ipagdadasal mo sa Panginoon. Yung trabaho ng asawa ko, proteksyonan niyo po sila. Nako, ganyan yan ka yan yung ibibigay sa iyo ng Diyos na proteksyon sa iyong pamilya. Pangalawa, kapag ikaw ay nagdadasal, pag ikaw ay nananalangin, pangalawa, pinapalakas dito ang iyong pananampalataya. Ayun pala, ganun pala kaganda. Ngayon, pag malakas ang pananampalataya mo, ito lagi yung maibubuka ng bibig mo. At sabi sa Lucas 1:37, at walang hindi na magagawa ang Panginoon. Ibig sabihin, walang imposible sa Diyos. Kapag malakas ang pananampalataya natin sa Panginoon, lahat ng mga darating na problema sa buhay mo, sinasabi mo lagi, Lord, walang imposible sa iyo. No? Namatay ang asawa ng ate, pero tinan mo, nakatayo ang ate. No? Kinaya ang lahat. Bakit? Walang imposible sa Diyos. Di ba? Ano man po yung naranasan natin, lagi natin sasabihin yung Lucas 1:37, walang imposible sa Diyos. Yung parang panahon na parang hindi ka makakahulog, pero yan, may panghulog ka. Bakit? Walang imposible sa Panginoon. Tama? Walang imposible. Yung parang minsan nasa dulo na tayo ng lubid, no? Minsan yung pangailangan natin, nasa dulong-dulo ka na at hindi mo alam kung saan ka lalapit. Pero sa Diyos, sa uluhin natin, Lucas 1:37, walang imposible sa Diyos. Tama? Lahat ng yan. So kung may mga problema man ang relasyon ng mag-asawa, muling magbubuo yan. Bakit? Walang imposible sa Diyos. Basta ikaw ay ipagdarasal mo, ipagpipray mo. Tama po, unay ay ang Panginoon. Lagi talaga. Sa mga negosyo, katulad ni ate, may negosyo, kontraktor, unay Diyos lagi sa umaga. Paggising sa umaga, prayer lagi. Bakit? Ingatan yung mga trabahador, no? Kasi alam mo na, medyo risky din yan. Ingatan din ang boss na magpapasahod. Laging mayroong blessing. Ganun. Ganun kaganda. So yun, ang sabi dito, ang panalangin nakakatulong sa ating palakasin ng ating pananampalataya at makita mo ng maliwanag yung plano ng Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. Tandaan po natin. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, sabi doon, for I know the plans I have for you. English yun Sabi doon, alam ko ang plano ko sa inyo.
sa kinaharap. Maganda ang plano ko sa inyo. Sabi doon, bigyan ng buhay na masagana at matagumpay. Yun ang plano ni Lord sa buhay natin. Tama? At sa tuwing nagdarasal ka, lumilinaw yun. Gumaganda yung direction mo. Kaya pag hindi tayo nananalangin, naku, lagi kang mainitin ng ulo. Kaya alam ko dito kung sino mainitin ng ulo eh. Lagi mainitin ng ulo, stress. Pero subukan mo mag-pray araw-araw, nako, lalamig yan kapatid, no? Lalamig yan. Kahit lang iyong asawa ay talagang medyo matigas ang ulo, lalamig yan, no? Ikaw mismo maglalamig muna, ano? Para hindi magsabong, no? Yun ang kagandahan. Pangatlo, kapag ikaw ay nagpe-pray, ito yung maganda. Ang sabi sa awit 25 verse 5, ang sabi dito, iyong gabayan mo ako sa iyong katotohanan at turuan mo ako. Ang sabi dito, ikaw ay ginagabayan at tinutulungan. Sa pamamagitan ng panalangin, humihingi tayo ng gabay, tulong mula sa Diyos sa panahon ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan, ang sabi dito ng Panginoon. Sabi dito, pag ikaw ay nasa panahon ng kalungkutan, mga pagsubok at problema, tayo po ay tinutulungan ng Panginoon. Tinuturuan din tayo ng Panginoon na yung mga experience natin, pag natutunan mo, ay itutuwid niya. Ganon kaganda. Kaya nga, huwag natin baliwalain yung gabay po ng Panginoon sa buhay po natin. Pang-apat, bakit napakahalaga? Dahil sa pananalangin, dito mo na ipapahayag yung pasasalamat mo sa Panginoon. Ang sabi po sa awit 107, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ganun pala kabuti ang ating Panginoon. Ang panalangin ay isang paraan upang ipahayag natin ang pasasalamat sa Diyos para sa mga pagpapala na natatanggap natin. Lahat po ng nasa katawan natin, lahat na nasa paligid natin, yan po ay galing sa Panginoon. Naho? Lahat po ng mga bagay na nakikita natin, lahat po ay sa Panginoon. Kaya dapat ipagpapasalamat po lagi natin. Ang totoo, yung kalakasan mo ngayon, dapat ipinagpapasalamat lagi, di ba? Yung mga magaganda nyong yan, di ba? Yung ganda nyong yan, dapat laging pinagpapasalamat sa Panginoon, no? Yung kalakasan, wala tayo sa ospital, o di ba? Pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Alam niyo ba kung magkano ang tawag dito, yung padialysis, yung kidney? Pakamahal, no? Grabe yun. 3,000 yun, ha? Pag may pera-pera ka. Every session. Pero, iniingatan ng Diyos ang mga kidney natin ngayon. Di ba? Ganon kabuti ang Panginoon. Alam mo ba yung heart transplant? Gumagastos ang isang mayaman doon ng 13 to 15 million. At ito pa ang masaklap doon, kung sino yung taong magta-transplant. Di ba? Ganon ka buti ang Panginoon sa buhay natin. Kaya wag niyong sasabihin na, hindi ako pinagpapalaan ni Lord, o kaya, ang hirap ko ngayon. Hindi, mayaman ka kapatid. Hindi mo lang nalalaman, tama? Hindi mo lang na-appreciate yung pag-ibig at katapatan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, anumang sitwasyon, negatibo man, positive man na dumating sa buhay natin, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Tama? Sigurado ko sa iyo, kapag yan lagi ang nagiging bukang bibig mo sa bawat araw, sigurado ang pagpapala ay dumarating sa buhay natin. No? Sinong gusto lagi pagpalain ng Diyos sa buhay niya? Amen. Tayong lahat. Mag-usal lagi tayo ng pasalamat. Iwasan na po natin yung mga negatibong mga sinasabi sa kapwa. Iwasan na po natin yon. Lahat, puro pasasalamat na. Nako, sinisigurado ko sa iyo, alam mo yung demonyo, malilito sa iyo. Sabihin na ba, ano nangyari doon? Umatid lang ng CCT yun. Nabago ng bibig. Diba? Nabago na ang buhay. Umatid lang yun ng Bible study. Nabago na ang buhay. Kasi nga, ang Diyos gusto kanyang pagpalain. Tama? Gusto kanyang i-bless. At ang iyong mga anak. At panghuli, ito yung panghuli. Kapag ikaw ay nagpipray o nagdadasal, nagkakamit ka ng kapayapaan at kapanatagan. Ngayon, ang sabi dito, ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan, kapanatagan sa kabila ng mga pagsubok at problema. Ang sabi sa Filipos 4:7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang mag-iingat sa iyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ang maganda. Tayo, mga anak tayo ng Panginoon, anak tayo ng Diyos. Kapag dumarating yung mga problema,
mga kabigo sa buhay po natin, kapag ikay nagdadasal, nagpe-pray, nako, sigurado ko sa iyo, payapa yung buhay po natin. Meron po kaming kaibigan na nadala sa Panginoon. Ito po yung baon sa utang. Ang utang po niya umabot ng 2 milyon. Ang utang niya. Ngayon, sila mag-asawa po ay, syempre, alam mo, pag stress ang tao stress. Ang mag-asawa laging sabong. Konting kibot, konting salita, yung babae nai-stress siya. Lagi nagagalit. At dumating yung panahon na para bang yung pagkasama nila ay lumong-lumo na. Nawawalan ng pag-asa. Gusto nang maghiwalay. Pero alam mo, nung nagsimula kami ng mga Bible study sa kanilang bahay, ang maganda, nakilala niya ang Panginoon, natutong magdasal, natutong magbasa ng Biblia. Alam niyo ngayon, ang isa sa himala na nangyari sa kanya, meron silang company, isa siya sa nanalo ng 1.1 million. Grabe, ano? Grabe ho yung blessing. Kapag ang tao ay talagang lumalapit sa Diyos. Biruin niyo po yun, no? Yung mga, kapag ikaw talaga, yung paglapit mo sa Panginoon, seryoso, gagawa siya ng himala sa iyong buhay. Gagawa siya talaga ng himala. Hindi niya hahayaan na mapahiya ka sa tao. Excuse me. Hindi niya hahayaan yon. Siya mismo ang gagawa ng himala sa buhay mo sa hindi mo malamang kaparaanan. Himala nga Diba? Hindi mo malamang kaparaanan. Basta ang gawin mo lang, magtiwala, manampalataya, at darating yung kapanatagan mo sa buhay. Yun ang mahalaga. Hindi porket Kristiyano tayo ngayon, hindi tayo dadaan sa problema. Hindi. May problema. Pero ito maganda. Pag may Diyos ka, payapa ka. At sasabihin ng mga tao, kapitbahay mo, bakit itong si Ate Juliana ay marami namang problema pero ang saya-saya pa rin. Actually, sinasabi ko talaga. Di ba? Tapos, bakit daw ako ay maraming payables pero hindi na problema. Hindi naman problema. Actually, problema din po. Nung Saturday lang, ang sakit sa pakiramdam, kulang yung collectibles. So, meron talagang masasacrifice, hindi makakasweldo. Birthday ko pa kahapon. Aba, happy birthday po, Ate Juliana. Ay, sabi ko po kahapon, bahala na today kasi may mga bayarin ako. Meron po akong sinabihan sumablay. Ngayong umaga sabi ko, Lord, sa pupuntahan ko po, hipuin mo po na tamang kaano yung mapuntahan ko. Grabe. Sabi niya, sabi nung asawa ng pinuntahan ko, asawa yan ni Jamie. Sige, bigyan mo yan kasi yan ay magaling magbayad si Jamie. Ang galing. Kaya sabi ko kanina, umiyak. Kasi kanina po umaga, wala ako dahil nga hindi kami nakapagod. So, yung konting budget na sacrifice, kasi hindi pwede, hindi mo pasasaudin ng tao. Syempre. So, kagabi natulog ako kahit birthday ko. Patay ako bukas. Kasi may mga kailangan akong isipin. But then po, pag-alis ko ng umaga, grabe. Amen. Grabe dalawang salita dun sa tao na nandun ko lang napuntahan. Grabe ganun, kabuti ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng Ate Juliana. Grabe Grabe yung kabuti ang Panginoon, no? Kaya nga dito sabi nga tama yung sinabi ng Pilipos, no? Siya yung magbibigay ng kapanatagan, no? Siya yung magbibigay ng kapayapaan sa mga tao na kumbaga bahala na si Lord, no? Bahala na si Lord. Grabe ho. Kaya tayo pag talagang seryoso tayo sa Panginoon, nako, mga kapatid, higit pa dyan yung ipagkakaloob ng Diyos sa buhay po natin. Kaya ate, kaya ate talagang sa mga susunod na panahon at darating pa mga panahon, madaming kontrata na paparating sa buhay ng ate. Nako, grabe ho yan. Grabe ho. At sa pamamagitan ng pananalangin, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos, pinapalakas tayo, tinutulungan tayo, ginagabayan tayo, at nagbibigay ito ng kapayapaan sa buhay natin, at ito'y isang makapangyarihang paraan upang mapalalim ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya kapatid, kapag malalim ang relasyon mo sa Diyos, huwag kang mag-atubili na laging lumapit sa Panginoon. Ang Diyos po ay isang katulad ng isang ama natin, no? Ang sabi nga doon sa Biblia kung yung isang ama nga na malupit masama. Hiningan ng tinapay ng anak, ang sabi, ahas bang ibibigay? Di ba hindi? Kundi kung ano yung hinihingi. Ano pa kaya yung Diyos, no? Ano pa kaya yung Diyos na sa atin ay nag-iingat?
Kaya, ganoon po kabuti ang Panginoon. Okay lang po ba? Tayo lahat ay tumayo. Tayo po ay magpipray sa Panginoon at magpapasalamat sa buhay na ipinagkakaloob niya po sa atin sa bawat araw. Marami po tayong mga kahilingan sa Panginoon. Asahan po natin. Iyan po ay paparating na. Tama? Marami tayong hinihinging kagalingan, pangangailangan, solusyon sa mga problema. Asahan po natin na ito po ay paparating na sa buhay ng bawat isa. Yung tagumpay, nandiyan na sa dulo. Ang kailangan lang ng Diyos, lumapit po tayo sa Kanya. No? So tayo lahat ay pumikit, ay magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na sa umagang ito'y aming naintindihan, naunawaan, na napakahalaga ng panalangin, napakahalaga ng pakikipagrelasyon sa iyo. At Lord, sa mga oras po na ito, Panginoon, inaamin po namin na kami nagkamali sa aming mga pagkukulang. Patawarin niyo po kami. At ngayon, Panginoon, naunawaan po namin na ang paglapit sa iyo ay isang dakilang opportunity nang sa ganon, ang pagpapala ay dumaloy sa buhay ng bawat isa. Lord, anuman po yung mga kanilang pangangailangan, ang dalangin ko sa kanila, tagpuin niyo po, Panginoon. So anuman, Panginoon, yung kanilang mga nararamdaman sa katawan, ang kagalingan po ay sumakanila sa pangalan ni Jesus. Ang kanilang mga anak, asawa o sino mang minamahal nila na mga minararamdaman sa katawan, kagalingan po ay maranasan po nila. Salamat po, Panginoon. At sa future, Panginoon, mula ngayon, Panginoon, nag-expect na po kami ng malalaking blessing na paparating sa buhay po ng bawat isa. At ngayon pa lang, Lord, pinapasalamatan na po namin kayo sa mga tagumpay na paparating sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po. God bless you. Thank you po. Thank you po sa inyong oras at kayo po ay nakinig ng Word of God. Kayo po ay magkutkutin na po kayo dyan habang kayo. Ate Juliana, God bless you. Thank you po. Ate Juliana, kapag tawag dito, i-message ko po kayo. Sabi ko kay Mrs. Bisitahin natin. Tayo magdala ng parang banding-bandig lang ba? Ha? I-message ko po kayo. Para nandito kayo.